Naku po, mga sangkay, talaga nga namang sabog na sabog po ito ngayon sa mga balitaan. No? Maagang maaga pero talagang putok na putok ang balitang ito. Itong si President Donald Trump, binoljak at binakbakan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano nga bang nangyari, mga sangkay? Pag-usapan po natin. Ito na nga, guys. Usap-usapan po ito ngayon. No? Itong ating presidente kasi ngayon, nandun po sa Amerika. At nakakagulat yung binitawang mga salita ni President Donald Trump. Abay, mga sangkay, matindi to. Talaga nga namang binoljak po si FPRRD, si Tatay Digong, no? At ako mismo nagulat, mga sangkay, kasi yung mga DDS, di ba, yung kanilang sinasabi lagi, mag-best friend si Donald Trump at saka si PBBM, si former President Duterte. Di ba? Dikit daw. Alala ko sinasabi ni Harry Roque. Ngayon, mga sangkay, yari na. Nangyari na ang nangyari, binoljak si PRRD, tingnan po natin. Anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po, mga sangkay, ay nakarating na sa 1.53 million subscribers. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Eto na. Handa na ba kayo, mga sangkay? Eto kasi, breaking news po ito, no? Ngayon lamang po. Sabi po dito ni Donald Trump, "It's not your fault. It's the president's fault." Ang tinutukoy niya dito, mga sangkay, itong problemang kinakaharap ng bansa ngayon sa West Philippine Sea. No? Na kung saan nakita po natin ang sitwasyon na si PBBM patuloy po na lumalaban para sa ating teritoryo. Habang pumapabor naman ang mga DDS sa China. Diba? Habang pumapabor, klaro, kahit nga po narinig nyo ba si VP Sara na nagsalita po doon? Wala, mga sangkay. So talagang alam na po natin kung kanino sila pumapabor. Ngayon, sabi po dito, muling pinagtibay, okay, ng Pilipinas at Amerika ang maganda nitong relasyon sa gitna ng pulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at US President Donald Trump sa Washington, D.C. Pero ayon kay Trump, dati na raw nagkaproblema ang Pilipinas sa isang dating Pangulo na mas pumapabor daw sa China. Naku, yari. Alam nyo na to, mga sangkay. I'm sure ngayon talaga nga namang ang mga DDS, siguro, mahihimas-masan na ang iba. Ang iba naman, mga sangkay, magiging 100% pro-China na. Kasi mismong si Donald Trump, diba? Asa na yung mga DDS na nagsasabing mag-best friends si Tatay Digong at si Donald Trump? Bakit niya sinasabi ito? Sige nga, baka kayang ipaliwanag ito ni Harry Roque since siya po yung laging nagsasabi na matalik na magkaibigan daw. Itong si President Trump at saka si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay matalik na magkaibigan. Balagi po nilang sinasabi yan na mag-close friend nga daw po sila. Ngayon, eto na. Sabi dito, hindi na niya pinangalanan ang nasabing Pangulo. Ito pa ang banat ni Trump. Dagdag pa ni Trump, wala namang masama kung gusto ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa China. Pero ang mahalaga raw, ang alyansa ng ating bansa at Amerika. Kumbaga, okay lang, makipag-ugnayan kayo, makipagkalakalan, negosyo. Pero ang problema dyan, kung kakalas ang Pilipinas sa matibay na alyansa ng Amerika at ang ating bansa. Di ba nga po, sa kasaysayan talagang magkasama po ang Pilipinas at Amerika. Sa gitna man po ng gera, sa gitna man po ng kasayahan, ang Pilipinas
at ang Amerika ay talagang sanggang dikit. Pero alam nyo, panahon ni President Ferdinand E. Marcos, maliban po, syempre, may ironclad or natawag po yan na Mutual Defense Treaty. Si Ferdinand E. Marcos noon, hindi po talaga yumuko sa China, sa Amerika. Hindi po yumuko si Ferdinand E. Marcos sa Amerika. Kahit ganung time, mga sangkay na, ayon po sa mga historiador, no? Nung time na pumunta pa po dito ang presidente ng bansang US sa Pilipinas para kausapin si Ferdinand E. Marcos na pasalihin ang mga sundalo ng Pilipinas doon sa digmaan sa Vietnam. Pero hindi po siya pinagbigyan ni Ferdinand E. Marcos. Ang ginawa lamang po ni Ferdinand E. Marcos, okay, sige, since mayroon tayong Mutual Defense Treaty, then papadala ako ng mga engineers, yung mga gumagawa po ng kampo, mga nag-aayos po doon. Nagpadala po si Ferdinand E. Marcos ng mga nurses, doctor, para yung mga napipinsala sa digmaan, dadalhin doon, sila po mag-aasikaso. Pero hindi po si Ferdinand E. Marcos nag-utos na, sige, makisali kayo dyan. Diba? So, dito naman, sa panahon, sa era ni PBBM, mga sangkay, alam po natin kung ano naman po ang kinakaharap na problema ng Pilipinas. West Philippine Sea. Diba? Last administration, si Tatay Digong, yun po talaga yung kanyang foreign policy. Diba? Talagang purely 100% pro-China. Pero guys, wala naman akong nakikitang, kumbaga, pagdating po sa paglago ng ekonomiya, masasabi ko talaga na ang China ay talagang surpassing . At sa totoo lang, mas ano sila, mas advanced at moderno sila. At mas moderno sila sa Amerika. Kasi mismo may mga kaibigan po galing US, sinasabi po nila na pangit na po yung Amerika. Kasi yun nga po yung sinasabi ni Donald Trump. 'Di ba sabi ni Donald Trump, pambihira ang Amerika napaglalaruan . Talagang ano na tayo, behind na po tayo. Sinasabi po yan ng tahasan ni Donald Trump. Kaya ngayon mga sangkay, yung mga tari-taripan ng Amerika na pinapataw sa ibang mga bansa, ginagawa niya yan para yung Amerika mabalik po sa matayog na kinalalagyan. Kasi yung China nandun na mga sangkay, yung mayaman ng kanilang bansa, isa sa may pinaka-advanced pagdating po sa teknolohiya. Pag pumunta kang China, makikita mo talaga, wow, ganda ng lugar na to. Hindi mo, ito, masasabi ko, makakalimutan mo yung ganda ng Japan, ganda ng South Korea at iba pang mga bansa kapag nakita mo yung China. Para po silang mga sangkay, nasa 2070, tapos tayo, nasa 2025 pa lang. Pero anyway, balik tayo. About sa negosyo yan, mga sangkay. About sa ekonomiya yan. Pero pagdating sa West Philippine Sea, kailangan po talaga natin tumayo. Yun ang ginawa ni Ferdinand E. Marcos noon . Pagdating sa West Philippine Sea, sa ating teritoryo, alam ng mga Chinese, alam ng mga Vietnamese, alam po ng lahat ng mga nasa rehiyon natin ang teritoryo po natin. At hawak po yun ng persang militar ng Pilipinas. Walang nakakapasok noon. Kailan lang nakapasok yun? Nung nawala na po si Ferdinand E. Marcos. Diba? Wala naging lambutin na po yung mga kasundaluhan natin kasi ginamit po sa mga political agenda. Ayun, sabi po ni Donald Trump dito, you had a country that was tilting towards China for a period of time and I just don't think that would have been good for you. Sinong pinapatamaan dito? Wala naman pong iba. Si PRRD lang. Ngayon, sabi dito, ito may mga nag-comment. Ito pro Duterte to. Ilang dekada ginawa niyong tuta ang Pinas, Uncle Sam. Naging neutral lang si FPRRD. No. Don't say that. Tatay Digong is not neutral at the time. Ako, pro PRRD ako nung panahon na yun, mga sangkay. No? And I highly respect the former president. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi po siya neutral at the time. Mga kaibigan niya, Russia,
Itong ano, lalo na yung China. Pero yung Amerika, anong ginawa niya, mga sangkay? Ako, I agree na binanat-banatan niya nun si Barack Obama. Si Donald Trump lang naman hindi niya mabanatan eh. Kasi kung babanatan niya si Donald Trump, yayariin po talaga siya. Babanat-banatan po talaga siya ng harap-harapan yun, mga sangkay. So, kumalma po siya kay Donald Trump. No? So, hindi po neutral si Tatay Digong at that time. Hinanap siya ng hinanap siya ng uutuin. Okay. Papit na ulit, sabi ni Richard. Another Ukraine in the making. Welcome to the Warland. Ito kasi yung palabas ng mga DDS. Dahil nandyan yung Amerika, magiging war zone na naman ang Pilipinas. Mga sangkay, talagang galit na galit po dito yung mga DDS. Pero mayroon din mga nagko-comment dito, Pilipinas kung mahal. Good job, Mr. President. Ito, palabas to ng mga DDS, the battleground. Ngayon, pasok lang po tayo sa totoong content, mga sangkay, o kaya context. Dito po tayo. Binoljak ni Trump si former President Rodrigo Duterte dahil sa kanyang pagkampi. Talagang yun, mga sangkay, dikit po talaga sila ng China. Kaya nga noon, nung naabutan pa ni Trump si dating Pangulong Duterte, wala po siyang pakialam at that time sa Pilipinas. Bahala kayo dyan. Ayon sa amin. Ganyan po kasi yan si Donald Trump eh. Di okay. Ayaw sa mga sundalo namin, di pa uwiin namin yan. Walang problema. Ganon po si Donald Trump. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Na-boljak si Tate Digong ni Donald Trump? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Magaganda po yung mga content natin dito. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.